Itinatok ko ang baril sa likod ng ulo niya at kinalapit ko ang gatilyo. Isang nakakagulat at nakakabababagang na revelasyon na lalo pang lumalala. Sinubukan kong tatarin siya at ilagay sa mga lalagyan. Umepekto rito, kakilakilabot at traumatiko. Iniisip ko pa rin yun. Patuloy pa rin akong binabagabot nito. Isang serial killer ang umamin sa pagpatay ng hindi bababa sa 16 na tao. Sa tanging bersyong nabanggit, may 11 pang tao sa New Mexico, tama? Dadalin namin kayo sa interrogation room para marinig mismo mula kay Sean Lennon ang baluktot na mamamatay tao. Ito ang scandal mula sa Law and Crime. Ako, si Sierra Gillespie. Isang kumpirmadong serial killer ang nahuling mismong nagiiwan ng mga putol-putol na bahagi ng katawan sa isang international airport. At hindi doon natapos ang kanyang pagpatay. Pagkatapos, pumatay pa siya ng hindi bababa sa isa at umamin sa pagpatay ng hindi bababa sa 16 na tao. Nakakatakot ang paraan ng kanyang pagkukwento tungkol dito. At pagkatapos, pinatay ko siya. Napakakalmado niya habang ikinukwento ang mismong pagpatay at ganon din tuwing binabanggit ang mga detalye ng pagputol ng katawan. Inihanda ko ang kahon ng laruan na Thomas the Train na may takip. Nandun si Justin sa loob nun. Sa scandal na yon, dadako tayo sa Grants, New Mexico, mga 8 pumilya kanluran ng Albuquerque. Noong 2021, doon nakatira si Sean Lennon na 46 na taong gulang. Si Sean ay diborsiyadong ama na nakikipag-ugnayan pa rin sa kanyang dating asawa na si Jennifer o Jen Lennon na 39 na taong gulang noon. Sabay nilang pinalaki ang 3 anak, 2 babae at 1 lalaki na may edad na 7, 6 at 4. Hindi matukoy kung kailan nagsimula ang problema ng mag-asawa, pero lalo itong lumala ng husto noong Enero, 2021. Di namin alam ang eksaktong petsa, pero sabi ni Sean na huli niya ang ex niyang si Jen na nakikipagtalik kay Justin Mata, 40 taong gulang, at yon ay... Tahimik yun. May narinig ako mga bata. Buksan mo ang pinto. Nasa loob na sina Jen at Justin. Alam ko na doon na sila. Diborsyado na sila noon, kaya bahala na. Sabi ko mga tanga, yung mga bata kumuha ng card para sa kanya. Sabi ni Justin, kasama daw nila girlfriend niya. Sabi ko, ang tanga mo, girlfriend mo pa talaga. Yung asawa mo, ang nag-aalaga sa mga anak ko, kaya pwede mo samahan yung girlfriend mo. Lumabas na ang pamilya ni na Justin at Jen at sinabing magkaibigan lang sila, walang sexual na relasyon. Pero ayon kay Sean, may sexual na relasyon daw sila at may umano silang lihim na relasyon. Kinuwento rin niya na pinainom ng droga ang mga anak niya kaya siya ay nawalan ng kontrol. Para sa kanilang privacy, ni-bleep namin ang mga pangalan ng mga bata sa susunod na clip. Isinuwat niya ang damit, pumasok na parang nagpapakita ng sinyalis na ayos lang sila. Sabi ko, hindi sila ayos, hindi sila humihinga. Anong ginawa mo? Kaya ang ginawa nila, may inihado silang kung ano sa gamot nila. Akala ni Jen hindi ako seryoso. Pumasok siya, hinawakan niya. Wala siyang pulso. Wala siyang pulso at hindi umiina. Sabi ko, alam ko. Tinitingnan ko siya. Walang puso. Sinabi niya siyang pumatay sa sanggol. Mga anak namin sila. Ganun lang. Sir. Pabilis na lumabas si Justin ng kwarto at bahay. Aman. Dito, umiiyak na lang kami habang yakap ang mga bata. Si Ken, si Jen, sa tingin ko ay mag-overdose siya sa heroin. Hinalikan niya sa noo ang 3 bata. Makikita ko lahat na ito ay mula sa CNN. Talagang nakakalito ito. Parang sinasabi ni Sean na nag-overdose sa droga ang mga bata at namatay. Sinabi pa niya na wala na silang pulso. Sinabi rin niya na binalak ni Jen na magpakamatay dahil dito. Ayon sa ulat ng Associated Press, gamot pampatulog lang ang ibinigay ni Justin sa mga bata. Hindi ko rin makumpirma ito. Walang batang nasaktan o namatay sa kasong ito. Ang hindi ko makumpirma ay ang susunod na pahayag ni Sean na gusto raw ni Jen na mag-overdose ng sinasadya. Dapat talaga siyang kalangha. Hindi siya mag-overdose. Ako ang. Lalabas ng kwarto, papalakasin ang loob ko habang inuulit. Ganong emotional na pahayag na ikaw daw ang pumatay. Kaya wala akong sapat. Ano mang gawin ito? Lahat.
Itinutok ko ang baril sa batok niya at pinaputok. Tawa ko. Pagkalipas ng ilang segundo, nasa kama na ako. Ipinasok ko ang baril sa bibig ko. At huminga ako ng malalim. Tiningnan ko lang ipin ko. Nakita ko silang parang sumisigaw. Parang sabi ko, anong gagawin ko ngayon? Agad ipinaliwanag ni Sean ang ginawa niya sa katawan ni Jen. Kinailangan kong gawin yon. May sasakyan kami. Ang nobyo ni Jen ang nagmaniho at pasok ng truck. Kaya halos itinulak ko siya sa loob. Sa isang storage bin. Isang mahabang lalagyan. Ang mga kumot na nakapalibot sa kanya at ang mga sapin sa kama ay nasa kahon din. Isang araw pagkatapos, nagawa kong subukang putulin-putulin siya at ilagay siya sa mga lalagyan. Naging maayos naman, nakakatakot, traumatiko. Kahit inisip ko lang, binabagabag pa rin ako nito. Walang eksaktong petsa para dito, pero pagkatapos mapatay si Jen noong Enero 2021, lumipat siya kay Justin na inakusahan niyang nagpakita ng litrato ng isa sa mga anak nito sa malaswang posisyon. Pumunta siya sa bahay, kaya ako nasa laundry room na konektado sa garahe. Doon ko siya pinatay. Bago ko siya pinatay, may iniaalok siyang kapalit. Gusto niya malaman kung pwede siya magturok ng heroin bago ko siya patayin. Kaya sabi ko, sige, kung may makita ka sa vent, kaya tumingin siya mismo sa vent. Hindi niya inasahan yon. Mabarilin ko siya sa likod ng ulo. Hindi ako proud doon. Matangkad talaga siya at kinailangan ko siyang puputulin makalipas ang 1 o 2 araw. Nakadidiri yan para sa akin. At pagkatapos, kinailangan kong lakasan ng loob para ilipat ang katawan niya. Ang daming dugo. Kaya kinailangan kong tanggalin ang saig sa kwarto niya. Nang napunta roon si Justin, agad ba itong sumunod? Gaano katagal ang pagitan mula nang barilin mo si Jennifer hanggang sa barilin mo si Justin? Hindi bababa sa 1 linggo. Medyo natagalan. Paano mo siya napapunta rito? Nagkunwari ako si Jennifer o sa telepono para mahikayat siya. Kaya akala mo makita mo si Jennifer. Matagal na akong nakikipag-date kay Jen. Ayon kay Sean, inabot siya ng halos 2 oras sa paghiwa-hiwalay sa katawan ni Justin habang tulog ang mga anak niya. Ngunit matapos yon, hindi pa rin siya tapos sa pagpatay. Ang ikatlo niyang biktima noong Enero 2021 ay si Matthew Miller, 21 taong gulang, isa pang kaibigan ni Jen na ayon kay Sean ay pumunta 1 linggo matapos para magbenta ng droga kay Jen. Nandun na silang tatlo. Siguro, dumating yung bata, si Matthew o ano mang pangalan niya, kasama ang girlfriend niya. Sabi niya, tinignan niya at parang 2 anyos lang daw yung babae. At hindi sila dapat manakit ng kahit sino. Hindi nila kailangan gawin yan. Kaya sabi ko, kung naghahanap sila ng pera para sa kahit ano, sabi ko, bibigyan ko sila ng food card. Sabi ko, kunin mo na lang, muna 4 na akong $1. Kailangan ko ng lighter at damo. Ihatid mo ako para kumuha ng tubig. Hindi kita papapuntahin para maglagay ng tubig. Kaya nung isa sa mga pagkakataon na bumalik siya, wala siyang publicity, at ayos lang yan. Doon ko siya binaril sa likod ng ulo. Kaya tinanong ko siya tungkol sa nangyari kay Steven ko. Sabi niya hindi raw niya ideya yun. Sa tingin ko, baka nga hindi. Pero may ereksyon siya sa litrato. Hindi mo pwedeng pilitin ng isang tao na magka-ereksyon dahil sa anak mo pare. Binaril ko siya sa garahe. So, kaya naglalakad siya. Nasa harapan ko siya. Tinitingnan niya ang mga magagandang porselana. Isa sa mga ospital o kung ano man. Pabalik na ako sa bahay. Nasa pinakadalong kwarto sa likod ang mga bata. May pinto na nakalak at parang may harang. Nandiyan pa ang mga gamit na kailangang ilipat, kaya dapat tapusin pa yan. Pero alam mo namang darating na yun. Barilin siya sa likod ng ulo gamit ang baril. Nakakadiri. Muli, bumagsak ako mismo dun sa sahig. Umapa ako sa ibabaw ng mga bata. Dinala ko siya mismo dun. Isa pa. 1 o 2 araw pa bago ko naisip kung paano ko siya maipapasok sa kung ano man. Medyo napapadiri talaga. At sinabi mo na binaril si Matthew.
May ginawa ka pa ba may ba sa kanya? Kinailangan kong pagputol-putulin siya ng sapat para mailagay siya sa isang lalagyan. May ginawa ka ba bago mo siya pinutol? At pagkatapos siyang barilin? Halimbawa, binugbog mo ba siya? O may ginawa kang katulad nun? Hindi, putamina. Okay. Putok ng baril lang. Oo, minsan huminto ako at minamog yun. At pinala ko siya sa ulo gamit ang martilyo. But you? Doon ko nalaman na patay na siya, pero di gumalaw katawan niya. Wala talaga itong taong to. Sige, hindi ko siya nakita, hindi ko siya nahanap. Hindi ko siya pinahirapan o kung ano pa man. Anong iniisip mo habang nakaupo at ang mga bangkay ay nasa Albuquerque? Sa totoo lang, inisip ko na lang na matatagpuan nila ang mga iyon dahil inilagay naman sa liwanag ng araw. Diretso sa kalsada, alam mo yan, sa loob nun. Inisip ko na, darating din ang panahon na matatagpuan nila ang mga iyon, makakasuhan sila. Ganyan mismo ang pagkakatingin ko dyan. Pagkatapos tumatay ng 3 tao, kailangan ni Sean ng plano kung ano ang gagawin sa mga bangkay nila. Sige, nasa iyo na lahat ng lalagyan. Nailabas ko ang 3 bangkay sa bakuran ng bahay. Tawin mo siya sa likod. Gamitin ng sliding door sa likod, ilagay sila sa ilalim ng kulong ito. Tapos takpan ng grill at ibang gamit para hindi ito makita. Nakatira lang ako sa bahay. Nililinis ko lang kung anong kaya ko. Noong una, itinago ni Sean ang mga bangkay sa mga lalagyan sa bahay niya at lalong nakapangiilabot ang detalyeng ito. Sige, nakuha mo na lahat ng lalagyan. May nabanggit ba siya sa'yo tungkol doon? Ibig ko sabihin, direkta na sa'yo. May amoy na ba yan nun? Ilang linggo na rin ang nakalipas. Wala na ba meron ng konti? Sandali, tingnan ko. Saglit lang. Matagal-tagal na rin wala nung huli tayong nagkaroon. Sige. Wala siyang sinasabi sa'yo tungkol dyan. Siya ay nasa harap ng truck. Ako ang nalipat ng lahat. Sige, kaya lahat direkta mula sa diretso sa likod na lang. Paano mo, alam mo yan, napakanatili lahat ng yun sa lugar? Kasi, ibig kong sabihin, hindi ba yan gagalaw-galaw? Medyo nag-aalala ka rin naman tungkol dun, di ba? Isiniksik ko ng mahigpit ang lahat. Isa sa mga bagay ay maluwag sa ibabaw. Parang nakapataw lang doon. Sabi ko, dahan-dahan lang, saka ko isiniksik doon. Kaya yun, ganun yun. Sabi mo, nilagyan mo ba ng pabigat? Oo, nilagyan ko ng pabigat para manatili. Parang gantot din yan, mga bakal lang. Pero yan ang ibig kong sabihin. Ano ang maluwag? Isang kahon lang, nasa storage bin. Maaari mo ba silang ilarawan? Parang storage bin na nabibili mo sa Walmart. Kulay asul, medyo mapusyaw na asul. May malilit na hawakan na nakakabit sa gilid. Hindi karamihan sa kanila. Isa yung kahon ng garuan. Pinadala ko ang kahon ng garuan na ito. Yung Thomas the Train na kahon ng garuan na may takip. Si Justin ang nasa loob nun. Naiulat na nawawala noong Enero ang 3 biktima, ngunit kulang pa ang ebidensya para maaresto si Sean ng pulis. Kinakabahan na siya, kaya nilipat niya ulit ang mga pinalputol-putol na katawan. At pagkatapos, alam mo, habang nag-iimpake ako ng mga gamit, ginagamit ko ang truck ng isa sa mga kaibigan ko. Dinadala ko ito sa storage. Kasama ko ang mga bata sa harap ng sasakyan. Tapos, kinukuha ko ang mga gamit sa storage containers. At iyan ang humantong sa ika-4 na biktima, 60 anyos na si Randall Apostolon, na pinaslang noong Pebrero 2021. Hinala ko siya doon mismo. Nag-away kami. Pinatay ko siya sa upuan sa harap. Siya ang nasa upuan ng driver. Hindi ko kinaya. 2 o 3 beses ko siyang pinupok gamit ang aking mga kamay. Ipinit ko ang susi sa off na posisyon at nagpatuloy ako. Pagsapit ng araw, sa parehong araw, nahuli na ako. Baka may mga taong nakakita, hindi ko alam. Kaya sobrang nag-alala ako. Hinampas ko siya ng martilyo. Nagkalat ang dugo. Lumapit ako at sabi ko, kailangan kong linisin ang mga bintana. Tinakpan ko ng kaunti. Tapos, inilipat ko sila mula sa side ng driver papunta sa side ng pasahero. Talagang nakakadiri. Naipon yun sa ilalim ng truck at lumalabas sa pintuan sa gilid. Sinubukan ko rin itong linisin. Inayos ko lahat sa likod ng truck. At pagkatapos, inilipat ko ang truck mula sa likuran papunta sa kalsada sa harap, malapit mismo sa Gibson. Kaya sabihin mo sa akin, maaari itong pakinggan na parang, ewan ko, pinlano mo ito. Bakit? Why? Bakit mo pinatay si Randall? Anong naging takbo ng isip mo noon? Ipilitin niya akong kumuha ng gamit sa iba at lokohin ako. Pero pwede niyang itago yon kapalit ng $300. Gagatasan niya ako para sa pera. Umabot sa isang desisyon.
Alam mo ba kung anong laman yun? Oo, alam mo. Oo, alam ko. Bakit mo nasabi yan? Nasa bahay niya kami. Tinitingnan namin yon kung ilang sentimetro o kung ano man. Nasa isang side siya ng truck, ako naman sa kabila. Sabi niya, may isa rong maliit at tinahawakan niya yung taas. Para sa akin, may amoy ang kamatayan na hindi madaling malimutan. Nasama pa yung handang magbayad na mas malaki para mailipat yung truck. Pero parang hindi siya aware. Sinabi niya na mas mahal ang bayad. Sabi ko, madadagdagan pa gastos ko at papunta na ako sa trabaho. Kaya? Direkta ka ba niyang tinanong kung ano sa tingin niya ang nasa loob nun? Sinabi niyang kukuha siya ng mga bangkay o kung ano man sa loob. Kaya nangyari yun. Nag-away kami at tinuha ko ang buhay niya para magamit ang truck niya. Pinatay mo siya para magamit ang truck. Oo, sa totoo lang, niloloko niya ako. Kasi kaya mo naman gawin ng $300. Pero hindi mo kayang itabi para sa $100 at $50 na ibinigay ko sa'yo. Oo, pinatay ko siya para magamit ang truck niya. Pasensya na. Kakilakilabot ba para sa'yo? Kakilakilabot. Talagang nakakatakot. Sa kabila ng lahat, iniisip pa rin ni Sean ang kanyang mga anak. Parang hiram na lang ang oras ka nun, kaya kailangan kong iligtas at maiuwi sa ligtas na lugar ang mga anak ko. Kaya pinagpatuloy ko ang pag-iimpake ng gamit. Habang ginagawa ko yon, patuloy ka pa rin inaakit si Justin Mata para maghanap ng sponsor sa gamot ng mga anak ko. Inabot ako ng halos 1 linggo. Anong ginawa ni Sean pagkatapos? Kinuha niya lahat ng pinamputol-putol na katawan at iniwan sa Albuquerque International Airport. Alam kong mahuhuli rin ako balang araw at iuwi ko ang mga anak ko sa amin. Kinuha ko ang bata at inilagay ko sila sa katanghalian tapat. Tapos 1 araw bago yon, dinala ko sila sa paliparan. At iniwesto ko sila. Pareho lang ang lahat. Siniguro ko ang sasakyan. Iniwan ko ang mga bangkay. At pagkatapos, sumakay ako. Sa tingin ko ay Uber yan. Umuwi ako. Diretso sa lote ng sasakyan. Kinabukasan, umalis kami sa kanyang plano. At naghihintay na lang kami. Muli, sa isang punto, matatagpuan nila ang mga bangkay sa airport sa loob ng kahon. Noong Marso 5, 2021, natagpuan ang mga putol-putol na katawan sa paliparan. Ngunit, huli na. Papunta na si Sean para sa susunod na pagpatay sa New Jersey, ilang araw lang lumipas. Noong Marso 8, 2021. Ayon kay Sean, ang biktima na si Michael Dabikowski na 66 na taong gulang ay di umano'y ng molestya sa kanya noong siya ay bata pa. Gusto mo na bang umuwi? Huli sa listahan ko. Ang galaking ng molestya sa akin nung bata ko. Pati ang kuya ko. Mula kuya, ate, kahit sino pa. Sa tingin ko, namolestya rin ako. Gusto ko sanang mabawi ang mga litrato. Ayaw niyang ibigay sa akin ang mga litrato. Kaya sinimulan ko siyang bubugin. Hindi niya ibinigay sa akin ang mga litrato. Pinatay ko siya. Kaya inilagay ko ito sa'yo. Ginawa ko ito nung matagal. Babalik ako para tapusin ang 10 lamels. Malungkot ako na hindi ko yon nagawa kay James. Naresto si Sean noong Marso 10, 2021 sa Missouri habang minamaneho ang kotse ni Michael. Dinala siya sa kustodya at dito nakuha ang mga interview ng pulisya. At muli ako'y medyo prangkang tao kumpara sa iba pa, alam mo, sina Justin at lahat kasama si Randall. Kumusta ang pakiramdam mo kumpara sa iba? Napakasama ng pakiramdam. Tinatamasa ko yan. Nakakadere, hindi ko naulitin yan. Hindi ako kailanman nasiyahan sa pananakit ng kahit sino. Hindi kailanman. Narinig ko yun pero parang walang sense. Sige na nga. Ang tanging pagkakataon lang na ginawa ko yun ay kapag pakiramdam ko kailangan ko. Kaya, ewan ko, lagi siyang patas at mabait kay Jen. Karamihan sa iba, magsasamantala. Sa labas ng kamera, inamin na Sean na pumatay pa siya ng 11, kaya umabot sa 16 ang kabuuang bilang ng mga di umano'y pinaslang niya. Yung nabanggit mong may 11 tang tao sa New Mexico, doon ba yan? Saan banda? Ano nga ulit? Grants.
Sa silangan at kanduran nun, may ilan sa kanila na inihulog doon. May ilan sa kanila, nilagay ko ang isa sa, kinuha ko ang exit papunta sa, kinuha ko ang Navajo. Inihulog ko ang ilan doon. Navajo? Navajo, Navajo. Yung mga lava tubes, at iba pa. Sige. At paano mo diretsya paano mo pinatay yung mga taong yun? Sa huli, ang ibig kong sabihin, wala akong pistola o rifle o anumang katulad niya na magagamit. Kaya yung una o dalawa o tatlo nagkaroon ng laban. Grabe. Yung isa sa kanila na baril gamit ang sarili nilang baril. May dalawa na may kutsilyo mula sa kusina. At pagkatapos, sa hili, isang pistola. Karaniwan, sarili nilang baril. Anong ginamit mo para mailabas sila sa mga lugar na ito? Sarili nilang mga sasakyan. Sarili nilang mga sasakyan. O saan parang ilarawan mo kung paano nangyari ang lahat na yun kasi medyo malawak ang lugar ng Malpais. Tama, ilagay sila sa sarili nilang sasakyan at kumuha pa ng isa. Grabe. Tapos, kumuha ko ng dragon. Naglatag ako ng trapal. Dalawang trapal kasi mabilis masira ang mga yon. Sana parang bago pa rin ang ilalim ng bangka para madaling hilain palabas at ilalagay sa butas. Siguro isang tubo o kanal o kung ano man. Pagkatapos, yung sasakyan dadali nila kung saan gaya ng sa tabi ng kalsada. Nandiyan pa ang susi. Sumasakay. May kukuha ng sasakyan. Pagbalikin na bukasan, wala na yan doon. Paano ka kadalasan umuwi? Naglalakad lang ako. Lagi kong inilalagay ang mga sasakyan sa halos parehong lugar. Malapit lang sa range, malapit lang sa exit at Sentay 5. Hindi ka ba nag-aalala? Ibig kong sabihin, naglalakad ka ba sa highway? Dumadaan ka ba sa mga side road? Hindi ka ba nag-aalala na may makakita sa'yo habang naglalakad ka mula sa kung saan mo iniwan ang susi? Hindi. Tuwing bababa ako ng kotse, suot ko lagi running sneakers kaya mukha talagang dapat ako nandoon. Sige. Kaya nga ginagawa ko pa ngayon sa Jawanag na araw. Nakakatindig balahibo ang pahayag na yan. Linawin ko lang, hindi pa kinasuhan si Sean Lennon sa 11 pang pagpatay. Aminado lang siya doon. Ito na ang huling mga bagay na sinabi niya tungkol sa lahat ng iyon. At yung iba pang 11, sabi mo nagsimula mga 2.5 taon na ang nakalipas, 3 taon na ang nakalipas. At gumamit ka ng mga baril at sabi mo pati mga kutsilyo. Kutsilyo, kahit ano. Isang beses, parang may hawak akong pickaxe, pero mas big talaga. Pero, kaya kung babalikan mo, ilan sa 11 ang nabaril at ilan ang nasaksak. At kung pwede mong ipaliwanag patungkol doon. Dalawa ang nabaril. Dalawa. At ilan naman ang nasaksak? Ilan pa ang natira sa kanila? Hindi ko alam. Mas rasta mo na daw. Yan ang natira, kaya siyam. May iba pa. May gusto kong sabihin bago umalis. Sa tingin ko, nasabi ko na lahat. Mas maganda pa pakiramdam mo. Hindi. Naging pabigat ba na itago mo yan? Mahirap malaman. Noong Oktubre 2022, umami ng sala si Sean sa pagpatay kay Michael Dabikowski sa New Jersey. Hinatulan siya ng 35 taon sa kulungan bago siya ipa-extradite sa New Mexico para harapin pa ang ibang kaso. Noong Mayo 2024, umamin siya sa korte sa mga pagpatay kina Jennifer Lannon, Justin Mata, Matthew Miller at Randall Apostolon. Nakakuha siya ng 4 na magkakasunod na 15 taong sentensya. Ibig sabihin, kailangan muna niyang tapusin ang 35 taong sentensya sa New Jersey bago magsimula ang 60 taong sentensya sa New Mexico. Wow, ang hirap talagang sikmurain ito. Ibig kong sabihin, napakahirap pag-usapan ng mga detalye, pero marami pa rin akong mga tanong. Tawagin na natin ang eksperto nating panauhin para pag-usapan ang mga tanong na yan, kaibigan ng programa at retiradong detektive at dating chief investigator, si Lisa Miller. Lisa, saya kitang makita. Salamat ulit sa pagbisita sa scandal na yon. Salamat, Sierra Gillespie. Masaya akong nandito ulit. Sinabi ko bago tayo mag-record na gusto kitang kausap dahil marami kang alam.
Sa ganitong kaso, gusto ko talagang malaman ang iniisip mo. Sa simula pa lang, seryoso na agad dahil may serial killer na sangkot. Hindi ito pangkaraniwan. Ano nga ba ang batayan para maituring na serial killer ang isang tao? Sa totoo lang, ang legal at technical na definisyon ay kailangan may dalawa o higit pang pagpatay. Kadalasan, may tinatawag na cooling off period. Meron tayong, katulad sa kasong ito, iba't ibang lokasyon at may ilang araw ding pagitan sa unang tatlong pagpatay. Mas mahaba pa ang pagitan bago niya pinatay ang ikaapat na tao. At pagkatapos ng kaunting panahon at sa ibang estado pa, pinatay niya ang panglimang tao sa kasong ito. Oo, totoo yan. Para sa akin, parang cooling off period ito dahil napaka-interesante sa akin ng agwat ng oras sa pagitan ng lahat ng ito. Nang makita natin ang interogasyon, sinabi niyang ayaw niya ng pumatay. Pero pagkatapos ay patuloy pa rin siyang pumatay matapos ang unang tatlo. Kaya pag-usapan natin ito. Yung katotohanan na nangyari ito sa loob ng ilang panahon. Ibig kong sabihin, bakit kaya inabot ng matagal bago natukoy ng mga investigador ang taong ito? May ilang hamon kapag binubuo ang ganitong kaso. At isa sa mga pangunahing hamon sa kasong ito ay ang katotohanang walang mga bangkay na natagpuan agad. Kaya nakatutok na talaga kay Ginoong Lennon ang mga pulis. Tinawag pa nga siya ng mga pulis at nagsimulang magtanong tungkol sa pagkawala. Dahil noong panahon na nagkakaroon ng interaksyon ang mga pulis kay Lennon, may tatlong nawawalang tao na sila. Ang mga individual na ito ay naiulat ng nawawala. Isang sasakyan ang natagpuang inabandona na pagmamay-ari ng isa sa mga namatay. Pero ang paghinala na mayroong pagpatay at ang pagtugon sa kinakailangang antas ng patunay para sa pag-aresto ay dalawang magkaibang bagay. Kaya ang mga pulis sa isang kaso ng pagpatay na walang bangkay, na siyang pinadhihinalaan nila noong mga unang yugto, ay kailangang magtrabaho ng maingat at mahirap buuin ang kinakailangang ebidensya. Tama ka dyan kasi tayo bilang mga manonood na nanonood lang ng true crime, iniisip natin, teka, nawawala ang mga taong ito. Parang siya na talaga ang may sala. Parang malamang ay pinatay na sila. Bakit walang naaaresto? Tama ka, dapat sundin ng mga investigador o detektib ang tamang proseso para magamit sa korte ang lahat ng ebidensyang makakalap nila, tulad ng nakita natin sa kasong ito. Gusto nilang bantayan ang taong ito pero dapat mangalap ng ebidensya ng naaayon sa batas, ipaalam sa kanya ang Miranda rights kung kakausapin siya at sundin ang mga proseso. Kaya salamat sa pagpuna mo doon kasi minsan ako mismo nagiging mainipin ako na parang tara na. Pero syempre, pagdating sa korte, gusto nating siguraduhin na maayos ang lahat. Kaya ang susunod na hakbang, kung saan nakuha ng mga investigador ang unang seryosong pahiwatig, ay sa paliparan. Hindi mo aakalain na ron makakakita ng ebidensya. Sige, pwede mo bang sabihin sa akin ang una mong reaksyon nang matagpuan ang mga naputol-putol na katawan sa paliparan? Nakakagulat talaga sa unang tingin, di ba? Kung titignan sa malayo, sa totoo lang, hindi naman masamang taguan ng mga katawan ang lugar na yon. Kung titingnan mo kung saan itatapon ang mga katawan, malaking hamon yon. At isa yan sa pinaka-interesante para sa akin. Tungkol sa kasong ito ay ang pagtatago, ang mga hamon sa lohistika at mga pagsisikap na ginawa ni Lennon para itago ang mga katawan na ito. Pero sa huli, nahanap din niya ang lugar. Nilagay niya ang mga storage bin na may pira-pirasong katawan sa track. Yung huling taong pinatay niya sa New Mexico, nilagay niya ang katawan nun sa track ng ginoong yon. At pagkatapos, iniwan niya ito sa isang paliparan kung saan nagpapark ang mga tao ng matagal na panahon. Maraming tao ang dumarating at umaalis, hindi nagtatagal sa tabi ng mga sasakyan at nagmamadaling sumakay ng shuttle para sa susunod na flight. Kaya nagkaroon siya ng kaunting oras, at ang oras na iyon ang nagbigay daan sa kanya para makaalis ng estado. Alam mo kung ano ang malungkot, nakalabas pa siya at lumipad sa New Jersey. Pagkatapos, may isa pang pagpatay na nangyari doon. Ibig ko sabihin, parang hindi talaga mapigilan ang taong ito. Pero bago natin pag-usapan ang tungkol sa New Jersey, kailangan kong bumalik sa New Mexico dahil may isang bagay na hindi ko talaga malampasan sa kasong ito. Una sa lahat, nung nakita ko ang headline na serial killer, gusto ko talagang i-cover ang kasong ito. Gusto kong maintindihan kung paano natutukoy na serial killer ang isang tao at nakakagulat ang mga kailangan para dito. Iyon ang unang punto. Pangalawa,
Sa tuwing na pag-uusapan ang pagputol ng katawan, para sa akin tumataas ang antas ng kababuyan sa kaso. Ang pagpatay sa tao, hindi ko na alam. Hindi ko maisip na magagawa ko yon. Matapos silang mamatay, pinutol pa niya ang mga katawan nila na ilang beses niyang ginawa. Isipin mo ang proseso. Pag-usapan natin. Ang katotohanan na ito ay isang mahirap, nakakapagod na gawain na kailangan mong gawin para mailagay sila sa mga lalagyan. Tapos dadalhin pa mula sa isang lugar papunta sa iba. Ibig kong sabihin, ano ang opinion mo tungkol sa bahaging iyon? Madalas natin itong ginagawa. Tinitingnan natin kung gaano ito karumaldumal at kasuklam-suklam ang pagputol-putol ng katawan. Pero dapat nating tingnan ito sa ibang paraan. Ipinapakita sa atin ng TV na, alam mo, may antas ng kabuktutan, may psikolohikal na aspeto ang pagputol-putol ng katawan. Pero minsan, hindi naman laging psikolohikal ang motibo. Gaya ng sabi ko, lohistikong motibo ito. Maaring pinapatagal nila ang pagkakakilanlan ng mga bangkay. Kailangan nilang ilipat at itago ang mga bangkay na naging problema. Sa kaso ito, nagkaroon ng unang pagpatay, isang domestic homicide, at sumunod ang reactive na pagpatay. Inalis niya ang kaibigan ng dating asawa sa pamamagitan ng pagpatay, kaya tinawag itong relational na pagpatay. Ngayon, 3 na ang bangkay niya dahil pinapunta niya roon ang isa pang kaibigan, ang ikatlong pagpatay. Tapos na. Kaya ngayon, 3 na ang bangkay niya. Anong gagawin sa kanila, di ba? Totoong problema yan. At tandaan mo, may mga bata ring kasali sa kasong ito. Itong 2-3 anak ang mayroon sinalanon. Kaya kailangan niyang may gawin sa mga bangkay na ito. Nagiging problema ito na sinusubukan niyang lutasin. At tuwing sinusubukan niyang lutasin ang problema sa kasong ito, mas lalo lang siyang lumilika ng mas maraming problema, mas maraming saksi, at mas maraming ebidensya. At tama ka, iyon ang nagdala sa ika-4 na pagpatay dahil pinatay niya ang 3 taong iyon sunod-sunod, gaya ng sinabi mo, ang una at ang 2 reaktibong pagpatay. Pagkatapos, nakita niya ang ika-4 na lalaking tumutulong sa pag-iimbak at paglilipat ng mga lalagyan sa truck. At nang parang naramdaman ng lalaking ito, si Randall ang pangalan niya, na may kakaiba, pinatay niya rin ang taong ito. Kaya 4 na yon. Ngayon, paano tayo lilipat mula sa pagpatay sa mga taong iyon? Kung ilalagay ko ang sarili ko sa utak niya, naiintindihan ko kung bakit niya naisip na kailangang patayin ng taong yon. Siyempre, hindi kailanman tama ang gawin yon, pero parang yon ang tumatakbo sa isip niya. Pero paano siya napunta mula New Mexico sa New Jersey kung saan bumalik siya at pinatay ang taong inakusahan niyang sexual na nang-abuso sa kanya nung bata pa siya? Ibig kong sabihin, sa puntong yon, iniisip ba niya na, nakapatay na ako ng 4, dagdagan ko na lang ng 1? Ano sa tingin mo ang tumatakbo sa isip niya nun? Mahirap talagang malaman kung ano ang rason. Hindi ito katulad ng pag-uusap natin ngayon, lalo na kapag ang isang tao ay hindi lang isa, kundi maraming pinapatay ng ganito. Ayon sa mga ulat, may sama siya ng loob sa lalaki sa New Jersey mula pagkabata at iniisip siguro niyang alisin na lang ang mga problema niya. Itong lalaking ito noon ay malaking problema para sa akin, kaya aalisin ko na rin ang problemang ito. Maaring ganoon lang kasimple yon. Tama ka, iba nga ang paraan ng pag-iisip dito kaysa sa atin. Sinusubukan kong unawain mula sa pananaw ng tagalabas kung bakit niya ginagawa ito at ano ang nasa isip niya. Pero may malaking pagkakaiba sa pagitan natin ng mga nanonood at ng isang tao na talagang gagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen na siyang pinag-uusapan natin ngayon. At siguro, pag-usapan natin ang tungkol sa panig ng pulisya sa lahat ng ito dahil meron tayong New Mexico, gaya ng nabanggit natin. Tapos, may New Jersey pa nakasali. Mas pinapahirap ba nito ang mga bagay-bagay? Kasi, ibig ko sabihin, una sa lahat, magkaiba ang time zone at malayo talaga sila sa isa't isa. Lahat ng mga unit na ito ay parang naghahanap ng isang tao. Paano ba yan gumagana? Mas pinapahirap ba nito ang proseso sa usaping logistika? Nakakapagpatagal ito ng mga bagay. Ibig kong sabihin, sa panahon na yon, maganda na ang komunikasyon ng mga pulis sa isa't isa. Pero, kung may lumipad sa ibang estado at may nangyaring pagpatay, kailangan talagang oras para magdugtong ng impormasyon. Matagal din bago naunawaan ng mga otoridad sa New Jersey noong sinimula nilang imbestigahan ang nangyaring pagpatay doon kung sino ang maaring suspect. Matapos makilala ang suspect, kinailangan pa nilang kontakin ang mga otoridad sa New Mexico para tanungin kung kilala nila ang taong ito. Sumagot sila, "Oo, kilala namin siya at hinahanap. Alam niyo ba kung nasaan siya?" "Kaya."
May ilang hamon sa logistics at komunikasyon na siyang nagpapabagal at nagdulot ng kaanting pagkaantala sa mga bagay. Gayunpaman sa huli, nahuli pa rin ng pulis ang salarin. Nagbabasa ako ng panayam mula sa panig ng New Jersey dahil tama ka. Nung una, nang may pagpatay sa New Jersey, hindi naman nila agad inisip na mula sa New Mexico ang lalaki. Naisip nila, anong nangyari? Kapitbahay ba o kasintahan? At tama ka, maganda ang naging komunikasyon nila. Nakuha natin siya sa New Jersey at New Mexico. Matagal ko nang gustong itanong ito sa'yo. Sa episode na ito, naglalagay kami ng maikling clip mula sa interogasyon niya. Dahil umupo siya kasama ang mga detektiv, inamin at ipinaliwanag niya lahat. Sabihin na natin ito ang trabaho mo, Lisa, na nakuha mo ang lalaking ito. Hinahanap siya sa New Mexico. Hinahanap din siya sa New Jersey. Nahuli siya sa Missouri sa hindi inaasahang lugar. Nakuha natin ang lalaking ito, iniisip natin na isa siyang serial killer. Anong unang tanong mo sa kanya pagpasok sa interrogation room? Ang unang gusto kong gawin at tuwing pumapasok ako sa interrogation room kasama ang kahit sino, ay bumuo muna ng kaunting ugnayan. Hindi ka basta papasok at magtatanong agad ng mahihirap na tanong nang walang anumang paunang pakikipag-ugnayan. At kahit na yon, kapag nagsimula ka ng makabuo ng report, magsisimula ka ng magtanong, sige, ikwento mo nga sa akin ito. Mayroon akong 4 na bangkay dito sa New Mexico. Alam natin na may bangkay din sa Jersey. Magtanong ng open-ended na tanong at sabihin, ano ang maikukwento mo tungkol sa nangyari? Sige. Ano ang sumunod? Magtanong ng open-ended na tanong at hayaang magsalita sila. Panagutin mo sila sa mga una nilang pahayag anuman ang sabihin nila. At pagkatapos, salungatin mo sila kung may mga sinabi silang hindi tugma sa mga katotohanan. Salungatin mo sila, pero gusto mo pa rin panatilihin. Kahit gaano pa ito ka-interesante o baka kahit gaano pa ito kabaliw, pakinggan para sa mga nakikinig. Gusto mong mag-usap, hindi na tulad dati na sasabihin mo pa sa akin ang ginawa mo. Alam ko na naman yon, blah blah blah. Hindi ito mahirap na usapan. Mas parang kwentuhan lang. At isang serial killer pa lang ang nakausap ko sa buong karera ko. Gayunpaman, napakatahimik ng pag-uusap, halos katulad ng ginagawa natin ngayon, habang ikinukwento niya sa akin kung paano siya pumatay, bakit siya pumatay, mga ganoong bagay. Ako, kailangan ko talagang itanong yan kasi kung ako ang kaharap ng isang kilalang serial killer, maka mag-blackout ang isip ko. Kilala ako sa pagiging madaldal at pagtatanong. Baka bigla, sa unang pagkakataon, mawalan ako ng masabi. Siguro iniisip ko, kapag nandun ka, anong nararamdaman mo? Hinuhusgahan mo ba ang tao? Tinatangka mo bang ihiwalay at ilagay sa isang tabi ang nararamdaman mo dahil kailangan mong gawin ang trabaho mo at ilabas ang mga katotohanan? Ibig kong sabihin, ano ba talaga ang pumapasok sa isip mo, personal? Hindi ito tungkol sa paghusga. Kung nakaupo ka sa harap ng kahit sino nagkasala, maging mamamatay tao man o iba pang uri ng nagkasala, kapag naramdaman nilang hinuhusgahan mo sila, mabilis silang magsasara ng sarili sa'yo. Ipaibabaw mo ang kuryosidad at profesionalismo mo. Alam mo na ang mga tanong na kailangan. Sa puntong ito na nakaupo ka na sa tapat ng suspect, alam mo na ang mga detalye ng kaso mo. Kaya gusto mo lang silang kausapin at malaman ang sasabihin nila. At dahil sa iyong profesionalismo, magkakaroon ka ng tamang tanong na kusang lalabas. Gaya ng sinabi ko, sa puntong ito, alam mo na ang kaso mo, alam mo na ang mga detalye, alam mo na kung ano ang kailangan mo. Kaya magtanong ka ng maayos. Totoo. Minsan kailangan mong maging matatag at assertive sa panayam. Pero kung masyado kang mabagsik o nakakatakot, may isang realidad na hindi iniisip ng karamihan. Maaring ibasura ng hukom ang ilang pahayag kung masyado kang nakakatakot dahil sa pamimilit. Maaring makita nila na masyado mong pinilit at hindi na naramdaman ng taong iyon na malaya siya. Nilalabab mo ang kanilang karapatan. Sa simula ng karera ko, natutunan kong mas epektibo ang mahinahong usapan kaysa agresibong interview para makakuha ng impormasyon mula sa nagkasala. Tama ka, kasi yun ang napag-usapan natin kanina. Gusto nating masiguro magagamit sa korte ang lahat ng nakolektang ebidensya.
Ayaw nating lumabas na parang napilitan o tinakot siya sa pag-amen, gaya ng sabi mo. At nakita natin yon. Bibigyan ko ng papuri ang mga investigador sa kasong ito. Talagang parang, sige, anong nangyari pagkatapos? Yung pagiging mausisa nila ang ginamit nila sa pagtatanong. At tama ka, tinatanong nila lahat ng mga tanong na gusto rin nating malaman. Hindi mapanghusga, kundi parang, teka, bakit mo ginawa yon? O kaya naman, sa practical na usapan, saan mo nakuha yon? Sa Walmart ba? Pumunta ka ba sa Target? O saan pa? Lahat ng mga bagay na yon at pagkuha ng lahat ng detalye. At yun din ang sa huli ay humantong sa pagkakahatol sa kasong ito. Umamin siya ng kasalanan sa New Jersey at New Mexico, kaya kahit paano may hustisya. Yun na rin ang huli kong tanong tungkol sa kaso. 5 tao ang pinatay ng isang lalaki. Mahirap yung tanggapin. Sa tingin mo ba, may hustisya sa kasong ito? Alam mo, mahirap talagang hustisya, di ba? Kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, at sa kasong ito, 5 tao ang nawalan ng taong mahal nila at pinapahalagahan nila at mahalaga sa iba't ibang tao sa paligid nila. Kaya, pwede mong itanong, ano nga ba ang hustisya at sapat ba ang ilang taon sa kulungan? Pero dapat mo ring tingnan ito ng mas objektibo at mula rin sa legal na pananaw. Sa New Mexico, nung panahon na nilitis ang kasong ito, ang second-degree murder, kahit una siyang kinasuhan ng first-degree murder, ay talagang. Madalas mangyari na ang kasong first-degree murder ay ibinababa sa second-degree murder. Pero ang second-degree murder ay may parusang 15 taon lang sa kulungan sa New Mexico noong panahon ng kasong ito. Tinaasan na ng kaunti ang sentensya ngayon, pero may ginawa ang hukom. Hindi ito palaging ginagawa ng mga hukom, pero ginawa niya ito. Ang mga sentensya para sa 4 na pagpatay sa New Mexico ay ipinataw ng sunod-sunod. Kaya naging 60 taon ang sentensya sa New Mexico. At pagkatapos, may espesyal na patakaran ang New Jersey kung saan, alam mo, pag marahas na krimen, hindi nila gaanong binabawasan ang mga sentensya na yon. Hindi ito gaya ng 50% sa ibang estado. Kaya siya ay nagsisilbi ng matagal na panahon sa Jersey. Isa pa, ito ang kailangan nating isaalang-alang kapag tinitingnan natin ito. Walang kasiguruhan ang paglilitis at wala ring kasiguruhan ang hatol ng hurado. At nakikita natin, alam mo yon, tulad ng kaso ni Murdoch sa Carolinas, tama? Nakuha nilang hatol na guilty at heto na sila. Pagdadaanan na naman nila ito. Kaya, walang kasiguruhan sa mga hatol at paglilitis. At kapag may isang tao na umamin ng kasalanan at may tiyak na sentensya kung saan sila ay makukulong at magsisilbi ng parusa, may anyo ng hustisya doon. Maring hindi ito kasing haba ng inaasahan. Pero hindi na kailangang tumestigo ang mga tao sa paglilitis. Hindi ka mawawalan ng saksi o ebidensya. May hustisya pa rin doon. Sa tingin ko, tama ka. Ibig kong sabihin, mahirap talagang sukatin ng eksakto ang ganitong bagay. Pero buti na lang at mukhang mahaba-haba naman ang sentensya. Inamin niya ang lahat. Naging tapat siya tungkol dito. Umamin siya sa kasalanan. Kaya tama ka. Hindi na natin kailangang pagdaanan ang testimonya ng mga saksi, ang kawalan ng katiyakan, ang hatol o ang deliberasyon. Mabuti na lang nakakulong na siya. Ang kwentong ito ay talagang komplikado at mahirap pag-usapan. Kaya Lisa, salamat sa pagpunta sa scandal at paggabay sa amin dito ngayon. Salamat, Sierra. At diyan, nagtatapos ang episode ng Scandal natin na yon. Kung nagustuhan mo ang napanood mo at gusto mo pang makakita ng iba, makipag-ugnayan ka sa akin sa social media. Makikita mo ako sa mga lugar tulad ng Instagram bilang Sierra Gillespie. Salamat sa panonood ng Scandal. Ako si Sierra Gillespie, ang inyong host. Hanggang sa susunod.